Yung anak ko, abat nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umaakit na sa may bintana. Pinanatano nila doon sa loob, may CCTV may CCTV po doon, obligado. Binanatan nila. Binanatan nila yung anak ko. Tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga tong lalaking to para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwedeng pakikwento, Sir Vicente, yung pangyari. Yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may nadidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, abang nagluluto yung anak ko, abat nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umaakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro hindi siya makapasok dahil akala niya, kurtina lang, yung pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po siya sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa itaas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, yung sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may sigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, "Hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka ba ako?" Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Sabi ko, "Sir, bakit, sir?" Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung nga po, yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakaganon po sila ng ano, Yes, sir. nakasaklop po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harangan, ng emosyon. Hinarang mo. Hinarang mo. Hindi po, kinakausap ko po sa labas. Wala pong sila yung nangaharas talaga. Pero Gusto yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo, wala po, hindi po namin kilala yun eh. hindi nyo kilala. Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob. Opo. Kami lang po nung nandoon, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Tsaka yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay nga namin, hindi ko kilala yun eh. Tapos po, So, ilan sila? Dalawa lang siya? hindi Sila, po, bali, tatlo po sila, tsaka dalawang informer. yung informer sa civilian. Opo. Kilala mo yun? Hindi po, hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon una ng komisyon na dahil Sino pong nauna na naging pisikal? sila po, kasi gusto nilang pumasok uli sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh. Pumasok na sila. Opo, kausap niya na Ngayon, po yung anak ko kalalabas lang eh. nila, gusto pumasok ulit. Opo. Bakit gusto pumasok ulit? Galing na sila sa loob. Pinatakbo ko raw po yung yung hinahanap nila. Wala naman tatakbuhan sa loob kundi sa terrace lang. Okay. Nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang nyo po, anong ginawa? Inano niya po ako, tinutulak niya po ako hanggang sa nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinadapa na ginano niya ako eh. Ginaganang kanya po. Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko tsaka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang nyo, Tapos pinaguntugo kami. pinaguntog. Naguntog kami niyan eh. Nung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng Anak kong tomboy. pagkatapos po. Talagang sinaktan kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng doon naman ako pinusasan. Pagkaposas Sa anong ko, kasalanan daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa iyo ng Miranda rights na may karapatan wala ka po, wala. manahimik, etc.? Doon na lang Wala. po sa munisipyo na lang po. Basta't pinusasan ka, walang Opo, sabi-sabi. Wala. Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Hindi sinabi sa inyo kung bakit Wala ka pa po, wala pa po silang sinasabi. Basta sabi nila, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Sa presinto? Direct asol nga daw po eh, na paglaban sa kanila eh. Tinadyakan ko raw po sila eh.
Tsaka Tinadyakan mo tingnan na nyo siya. naman yung katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila o... At saka So, lalaban kami. kasama po si Corporal Joel Dicen Opo, sila po. Sila tatlo po. at saka si Bernardo. So, itong dalawang malalaking katawan. Opo. Bali tatlo po sila. Ganon din, puro malalaking katawan. So, tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. Okay. Ilang araw po kayo nakulong? 1 linggo rin po, mahigit. Mga 1 linggo isang araw. Nagpiyansa kayo. If I remember, Mr. Chair, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiyansa sila, gumasto sila. So, yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Mr. Rodelio, so pakikwento na po. So, habang nakakulong, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa saan yung anak? Anak pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir, nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinalaw ng iyong anak? Hindi po, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok eh. Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information. Dito lang po sa gilid. So, pinuntahan ka ng anak mo. Opo. Pagkapasok po ng anak ko, binuhat po nila eh. 4 po yata silang bumuhat o 3. Sino-sino pinagbuhat sa'yo? Yung anak ko po binuhat nila eh. Sila yung bumuhat eh. So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay Hindi po, ninyo. Hindi po. So, pumunta yung anak mo doon para, Tinanong ako kung saan ako dinala. so, nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo Opo. Hindi. sa bench. Sa upo. Hindi po. Pagpasok pa lang po kasi nila ng anak ko, binuhat na nila eh. Binanatan ho nila doon sa loob. May CCTV ho doon. Obligado. Binanatan nila. Binanatan nila yung anak ko. Tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Napakasakit nung babanatan mo yung anak ko. Tatlo kayo. So, may CCTV sila. Tsak po yun, meron. Dahil ano po yun, Pero pag station po yun. i-request natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako sira na yung CCTV. O hindi gumagana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung, ikaw, Julius, binitbit ka at binanatan ka raw? Opo. Ano ibig sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga tong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay kinulong ka. Opo. Nagantay pa po kami nun dun na matagal. Okay. Nasaan yung video dyan na inaresto ka po? Okay. Ayan po yung video, yung pagpasok. Okay, thanks. Nakarating na yan eh. May Malboro na yun. Okay, ang haba naman. Okay lang yan. Ayun na. Ayun na, Mr. Chair. Nakabonet, 3. Di ba sa labas yung pinarel? Di ba yung CCTV rin? Pero mga naka-uniform yun. Ayun, nakabonet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka-chinelas. Habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nag-bonnet? Ba't di ka nag-uniform? Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit naka-bonnet? Your Honor, Sige, wait. part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories. Plus, fact po na yung lugar po na yan, sir, ay I've been compound commander there for almost 2 years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Ay kilala po ako ng mga tao. So we have to devise. Pero ganun pa man po. Pero bakit kailangan mo- Nagpakilala po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, di naman kami nakapasok dyan.
Wait a minute. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige, kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam for your protection and for the protection of those people na you're subject, na you're supposed to be serving the warrant to. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalian ka talagang magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police operative. With that, para kang akyat bahay, para kang hold-upper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Bato yan. Baka naratat ka na. Your Honor, sinikap ko po na magpakilala at inilabas ko pa po yung ID ko. No, bakit ka nag-wear ng bonnet? Part po ng accessory namin yun sa pag-ride po ng motor at kaya po nang nasabi ko, we have to devise at least na hindi po ako agad ma-burnout. Andyan na tayo dyan. Okay, ako, pangkahin kita. Ikaw being member of the intelligence unit ng inyong istasyon, you're authorized naman to wear civilian, di ba? Pag intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo alanganin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakabunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aresto ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na police kami. This is a legitimate operation. Hindi yung kayo-kayo lang nakabuhay para kayo matulisan doon. Your Honor. Matagal ako sa intelligence unit. Ginagawa namin yan. Nagbubunit kami para hindi masunog ang mukha, hindi makilala, naka-civilian. Pero pag effect ng arrest, andyan na yung uniform personnel para makita nila na police talaga ito, police operation. May kasama kayo na uniforme? Wala. Yes, sir. Actually, sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible site ng pag-aarestuan. Nandoon na sila? Yes, sir. Sumama? Yes, sir. Wala man ako nakita dyan sa CCTV. Few blocks away po dyan. Actually, kalsada Few po blocks yan, sir. away. So pag effect nyo ng arrest, hindi sila pumunta? Hindi na po nagkaroon kasi po ilang minuto lang po yung nangyari na nagkaroon na po ng commotion. Mr. Chair, few blocks away is the police station. Ibig sabihin, nandun sa police station. Kaya nga. No, sir. Dyan po sa mismong residence 3. Sir, anong difference ng warrant of arrest sa search warrant? Define the difference. Sir, yung search warrant is yung person ang target po. Unlike po sa search warrant is ang subject po is yung mga bagay. Sir. Mga bagay. So, di ba, para ikaw ay makapag-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa loob ng bahay, kailangan mo din ng search warrant. Yes or no? No, sir. Actually, pwede po namin i-serve yung warrant of arrest. Ano man po ang location niya at nasaan man po siya, sir. Sandali. Nasaan dito yung NAPOLCOM? NAPOLCOM, makinig kayo, sir. Sabi, pinadefine ko sa kanya ang difference ng search warrant sa warrant. Sabi niya, yung warrant is for a subject, a person. Yung search for a thing. Okay ako doon. Now, sabi ko, pag ikaw ay mag-serve ng warrant sa isang tao na nasa loob ng bahay, dapat ba kailangan mo ng search warrant? Sabi niya, no. NAPOLCOM, ano po opinion nyo? Your Honor, maraming po salamat. Kung hindi naman po magse-search sa loob ng bahay at hahanapin lang yung taong kinakaukulan na nakalagay naman doon sa warrant of arrest, hindi na po. At hindi na po kailangan ng search warrant? Hindi na po kailangan pansamantala na wala naman pong hanapin sa loob. Yung warrant of arrest lang po ng taong kinakaukulan. So ibig sabihin, anybody can enter the house of anybody kung sa tingin nila nandoon yung kanilang target. That is very dangerous, Attorney Bernardo. So ibig sabihin, lahat ng pulis natin, basta't meron siyang hawak na warrant of arrest, pwede niya pasukin kahit na kaninong bahay, kahit na bahay mo. Kasi tulad ng sinabi nito, meron kami information na itong subject namin ay sa bahay ni Attorney Bernardo, pwede ka nang pasukin. Without the probable cause. Yung sinasabi mo, kung meron kang probable cause, kung nakita ng dalawang mata mo o kung nakita mo dyan sa bintana
na nagpapaypay, nakabukas ang bintana, then there's that probable cause. Pero kung wala ka nakita, base lamang sa chismis na sabi ng asset, nandyan yung subject, kailan mo ng search warrant naman siguro, attorney, sir? If I may quote, Your Honor, please. Yes, sir. Narito po sa Section 11 ng Rule 113. Right of officer to break into building or enclosure. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, as provided in Section 5, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be, if he is refused admittance thereto, after announcing his authority and purpose. Your Honor, gusto ko lang pong i-qualify, hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat hindi po sana ganun. Dapat nagpresenta muna sila, nagsama, gaya po ng sabi po ni Ginoong Chairman, dapat dala-dala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pag-serve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Granting for the sake of argument, kung wala ho body-worn camera, meron silang alternative na Barangay recording. chairman, barangay tanod, pwede siguro. Kasama po dapat yun na meron ding sanang elected officer na barangay tanod. Hindi kami sumasang-ayon sa proseso nila, Your Honor. Okay, let me tell you this, Attorney Bernardo, and magkamag-anak kayo? Hindi po kami. Ngayon ko lang sila nakita, Your Honor. Medyo malungkot nga lang eh. Okay. Once upon a time, I had this program, Philippines Most Wanted, sa PTB4. What it was is nanghuli kami ng mga wanted na may warrant. Sumasama po ako sa CIDG. There were several occasions na alam ng CIDG, base sa asset na isinumbong sa amin, and then kami, pinitam sa CIDG, may hawak na warrant, na nandyan sa bahay, kinikasing po namin. Hindi po pinapasok ng CIDG yung bahay. We wait. Kuminsan, umabot kami ng 2 days, kinikasing namin yan. Ngayon, paglabas, sa kadampot. Meron pa isang insidente. Nagpanggap yung CIDG na magdi-deliver. May delivery dito. LBC. Nag-uniforme pa. May delivery para kay ganito. Kay Juan. Paglabas ni Juan, ikaw ba si Juan? Tapos may kasamang picture. Ako nga po. Sabay posas. Hindi pinasok yung bahay. Yung sinasabi mo kung gano'n, then we have to revisit that law, Mr. Chair, and we have to amend that law. Napapayagan pala. Ang baka sinasabi mo yung while in hot pursuit, siguro. You don't need a search warrant if it's kung yung suspect ay tumatakbo at nakita mo pumasok sa bahay, yun ang probable cause, pwede ka na mag-break in pursuit of a suspect. Pero kung yung, Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, magbe-break in, dala lang warrant of arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan na binasa mo sa akin? Your Honor, may iwasan po sana ito kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nandoon yung taong tinutukoy ng warrant of arrest, hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po, iba yung hinuli nila at mali po talaga. Meron pong magandang proseso sana. Yung hindi pagsuot ng body-worn camera, nagpapahiwatig na hindi po tama yung proseso. Maling-mali from the start, Your Honor. And also, Mr. Chair at Attorney Bernardo, sabi mo sa lahat ng kapulisan natin, kung gusto na pumasok ng bahay at sa palagay nila diyan nagtatago, kumuha sila ng search warrant sa korte. Mukhang hindi na kailangan, Senator Dolpo. Basta importante lang magkilala sila, na pulis sila, pakita lang warrant, may dala kaming warrant, we have reasonable ground to believe nandiyan sa loob yung suspect, papasok kami. Ang mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect din na ginawa pa ng istorya na nakipagsunto, lumaban, direct assault. So, ibang nangyari. Mr. Chair, why am I talking about this?
this is not the first time. Siguro ipupul ko sa mga videos ko sa Wanted sa radyo, 5 times na papasukin ng pulis yung bahay. Kasi meron daw silang warrant of arrest. At sa maraming pagkakataon na yon, wrong house. At syempre, nandun na rin sila. Kaysa makasuhan sila, dadamputin nila yung tao doon. Tulad nangyari dito, dahil sa direct assault. Kasi syempre, papalag ka, Mr. Chair, sino ka? Hindi ka naman pulis. Di ba? Kaso talaga abutin ito nila. Pero yung spirit of the law naman na yan, ano yung rules of court? Rules of court 113? po, Your Honor. Rules of Ha? court. Rules of court po yun Yeah, ang spirit niya is gusto talagang bigyan, i-empower yung ating law enforcement dahil kung wala yung role na yan, inutil ang pulis natin. Hindi siya makahuli ng warrant ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. No. Hindi siya pwede mag-break in. Tama, Mr. Agree. Yan ang spirit Kasi yan. Gusto talaga sa tulungan experience ang ko, pulis Mr. Chair, makahuli. doon sa Philippines Most Wanted, tulad sinabi ko kanina, sa PTV for many years ago, kinikasing po namin yung bahay. For 2 days and 2 nights, kasama po ako, magkikasing kami. Nakaabang kami dyan. Naka-civilian close yung mga sa ADG. After 2 days, lumabas yung suspect sa kadinampot. Tapos sabi ko, pangalawa, Mr. Chair, nagpanggap na delivery ng LBC. Magdi-deliver kay Juan. May deliver para kay Juan, kumatok. Nandiyan ba si Juan? Ano yan? Sabi nung kasambahay. Eto, may package. Lumabas si Juan, inaresto. Malinis. Yung diskarte, kung paano mag-diskarte na hindi natin mabiolate ang batas. Ito talaga sa kanila, mali na nga yung ginawa, dinagdagan pa ng mali. Kasi ibang tao ang kinulong. So, Attorney Bernardo, maling-mali yung proseso nila na they should not have done that. Sabi mo, dapat may police. Sabi nila, yung may kasamang uniform personnel. Yung uniform personnel, sabi niya, a few blocks away. Sabi niya, a few blocks away. Tama po ba yun? Mali po yun. Dapat kasama po. Dapat katukin muna at kausapin yung naninirahan sa loob ng bahay na kung saan tiyakin yung yung warrant of arrest na dapat tiyakin ko anong bahay kasi nakadescribe puro kung saan bahay huhulihin at yung pangalan ng tao. Kung natitiyak nila na nasa loob, kausapin muna at kasama dapat yung pulis na naka-uniformado at merong mahigpit yung kautusan kasi ng Supreme Court na dapat merong body-worn camera eh. Kung tama po yung proseso, yun, maaari silang paniwalaan. Pero sa una pa lang po, hindi tama eh. Yeah, you're raising your hand. Yeah, ano gusto mo sabihin? Sir, Your Honor, considering the fact po na armed and dangerous yung hinahanap po namin, talagang hindi na po kami makakalapit dyan ng may uniform personnel at mayroon na po kaming history na natakasan po kami nun. And for the information, sir, yung pong target of operation namin na yan ay nahuli na rin po. Diyan din po sa block po na yan, malapit po dyan. Nakakulong na po ngayon, sir. Yun nga, naintindihan kita, gusto mo talagang mahuli yung tao na subject of the warrant of arrest. But in doing so, you don't have to violate protocols. You don't have to violate the law. Sinasabi sa ating rules of engagement, sa ating police operational procedure, na dapat may kasama kayong, when you effect the arrest, dapat meron kayo kasamang yung unipermadong pulis na mag-aresto. Kayo kasi intelligence kayo. You should be limiting yourself sa function nyo as intelligence, to gather intelligence, information. Doon lang kayo. Pero pag aresto, dapat ang arresting officer, kuha na, yung naka-uniforme na. So what kung hindi nyo nahuli? Basta wala lang kayong kaso. Di ba? Gustong-gusto nyo mahuli. Binayulit naman nyo yung batas. Binayulit yung police operational procedure. So mali yun. Intindihan ko kayo. As mga intel operative, gustong-gusto talaga nyo mahuli. Pero huwag naman to the extent, at the expense of violating the police operational procedure. Mali yun. Okay. Mr. Chair, 2 points lang. Ito ang binabasa kanina ni Napolcom Commissioner. Sabi dito, a police officer in order to make an arrest with or without warrant may break into a building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be in. Believed.
So dito na abuso itong reasonably believed to be. Hindi clearly defined. So pwedeng sabihin all the time ng kahit na sinong pulis na abusado na I have reason to believe that he is there. So therefore, pwede kong pasukin yan, yung bahay na yan, kahit na wala akong search warrant para arestuhin si Poncio Pilato. Kasi itong reasonably believe eh. All he has to say is, we have reason to believe. Pasok na dito sa Criminal Procedure Rule number 113, Section 11. Naabuso po, Mr. Chair. Naabuso yan. So, kung sila nag-abuso, mananagot sila. Ang siste natin. ng abuso sila, mali yung procedure ng pagpasok nila, tulad sabi ni Attorney Bernardo, ang nakulong pa, yung biktima. Adding insult to injury, pati yung anak ng biktima, nadadalaw lang, pati yung kinulong. And pangatlo, ang nakakainit ng ulo, kinakasuhan itong mag-ama. Sila na nga nagagrabyado, sila pa ngayon na may posibilidad na makukulong. Yung nga, para klaro tayo, you stand by your word na doon yung hinuli yan sa area. Yes, Your Honor. So tingnan natin itong video ngayon. Kung magsinungaling ka, you are liable. Under oath ka. You play the video. I think nakita natin yan, Mr. Chair. Wala kang video, Sir Julius, na ikaw inaresto sa labas ng bahay? Ano po dyan, sumakay po ako ng motor kasi sinundan ko na po yung... Okay, saan dyan yung video na nakasakay ka bandang motor? huli na po yun eh. Sige, paki-pass forward. Okay. Sakay ka ng motor. Opo. Kasama ko po yung kapatid kong Sige, tomboy po. pass forward. Masakay ka ng motor. Ayan. Hindi po. Okay, yun. Yan niya yun? Hindi po. Ano pa po? Bandang malayo. Forward pa. Parting patapos na po yun eh. Sige. Buksan mo lang yung te. Pre. Yan. Paalis na po sila dyan. Okay. Ayan eh. Ikaw, saan ka dyan, sir? Bakit natumba yung motor? Ano po yun? Kasi kinukuha ng tatay ko yung cellphone na hawak ni Sir Bernardo. Kasi nandun po yung talagang full video na habang pumapasok sila. Sandali, sino yan nagmumotor? Sino yan? Sino yan sa inyo? si Sir Bernardo po. Bernardo, bakit ka natumba doon yung motor mo? Sir, inassault kaya po nila ako, sir. Kaya po namin silang inaresto, sir. Pangalawang tumba ko na po yan, sir. Hindi naman po nakikita dyan sa video yung umpisa na nangyari at kompletong nangyari, sir. Mr. Pangalawang punta mo na yan? Sir, pangalawang beses na po ako natumba dyan eh. Bakit ka tumba? Yung una nga po yun, sir, yung inassault po nila ako dahil pinipigilan po nila akong makapasok. Actually, wala naman po nakapasok, sir. So yung tumba na yun, ano yun? Pangalawang beses na po yan, sir. Kaya nung nga, anong inassault. tumba yun? Bakit ka natumba? Tinulak po nila ako, sir eh. Tinulak ka? Yes, sir. Sino nagtulak? Sir, Sino nagtulak sa'yo? yung pong mag-ama, sir. I-play mo nga yung video na yan. Ano, Jason? Ibalik yung may motor na natumba. Ikaw yan. Ano? Oh. Sino yun? Sino yung nagtulak sa'yo? Buksan mo yung ref. Yan po, sir, yung anak po nila, sir. Anak Sila- ni? Ikaw? Hindi po. Wala po ako dyan. Sino yung nagtulak doon? Yung tatay ko po, yung nakahubad. Yung nakakulay pula po, yung kapatid ko pong tomboy. Na Yun sinampal yung niya. nagtulak. Hindi po. Sinampal niya nga po yun eh. Hindi nga, yung pagkatumba ba, yun, sino yung nagtulak doon, tumba yung pulis? Tatay ko po yung hawak-hawak ni Sir Bernardo po. Pero wala naman pong nangyaring tulak po eh kasi nakahawak po siya sa sinilyador. Ha? Nakahawak po siya sa sinilyador ng Kitang-kita nga natumba, oh, tinulak ng tao, may tao lumapit, oh. Opo, meron nga po. Oh, natumba nga, tinulak nga. Hindi naman po totaling tulak po eh. Ay, kita yung sa video, oh, matumba ba yung pulis kung hindi tinulak?
Di ba sabi Yan mo, o yan. Mr. Vicente, Sir, meron kang kinukuhang cellphone? Magpo-pull out Opo. na po kami niya, sir, kasi Cellphone talagang po. nagkaroon po ng commotion at outnumbered po kami, Kaya kaya po nag-decide po ako na mag-pull out na kami, sir. Kasi nga, hindi kayo naka-uniforme. Kung naka-uniforme kayo, gagalangin kayo. Kaya nga respect begets respect. Kagalang-galang kayo kung naka-uniforme. Tutulakin ba nga naman kayo kung naka-uniforme kayo? Who would do that? Hindi kasi kayo kagalang-galang dyan, naka-shorts, naka-bonnet. Kung tinulak man kayo, kahit siguro sino, pag nabulaga. Ano, sino nagkapula? Kapatid ko pong tomboy Kapatid po. mo. Opo. Bakit niya tinulak yung pulis? Hinahabol niya po yan kasi nga gusto niyang makuha yung cellphone niya po. Kasi nandun po yung video po. Binibidyohan po sila nun. So, binibidyohan, so nasa video yung pagpasok nila. Opo. Kinuha ng pulis. So, Nakuha niya po. gustong kunin ngayon ng kapatid, sister nyo. Opo. Kaya doon nagkaroon ng komosyon na tumba. Opo, opo. Okay. Ayun po yung nangyari po. Pero yung kapatid mo hindi sinampahan ng kaso. Ang sinampahan kailan dalawa. Opo. Kasi sinampal nila kapatid mo. Ngayon, nasaan yung video dyan po na ikaw po yung nakamotor lumabas? Sige. Patapos natin. Sige. Yung nakahubad si tatay yun. Opo. Tay, kinumpirma mo, ikaw yung kasama doon na nagtulak sa motor? Natumba siya? Okay, thank you. Ikaw yung nakahubad? Okay. Tay, para makasiguro, inaamin mo tinulak mo yung pulis? Hindi ko po siya tinutulak. Okay, para maklik kasi kanina na. So, hindi mo siya tinulak. Hindi po. Wala kang Sinong ginagawa. nagtulak sa kanya? Bakit natumba? Hindi ko po alam kung sino, bakit siya natumba eh. Kasi nga po, yung motor niya po, awak-awak niya yung pinaka... Nasa harapan ka eh. Dahil paayos Sabi nga lang na, sila eh. yung tumboy na anak mo, yung nagtulak. Siguro po. Pero hindi po ako nagtulak. Hindi ko po siya Okay. tinulak. Thank you, thank you. Chairman, hindi kaya na-outbalance o ano? Na-outbalance ka ba? Kasi paatras eh. Bihira Opo. naman nagmumotor na paatras. Nagmamadali. Hindi kaya Kaya, na-outbalance. you answer. No, sir, inassault po nila ako dyan, kaya po ako natumba. Pangalawang beses na po actually yan, sir. Saan yung video? Ano? Kasi nga po, going back to sa sinabi ni Attorney Bernardo ng Napolcom, mali kasi yung procedure ninyo. Kung sinunod yung procedure, hindi sana nagkaganon, hindi sana nagkaroon tulakan. Tama ba, Attorney Bernardo? Yes, Your Honor. Tsaka yung sinasabing, Your Honor, na reasonable belief, yun po yung presentasyon nila sa husgado na nakakatiyak sila base doon sa testigo na kung isa-serve yung warrant of arrest, nandoon yung taong kinaukulan. Iba po yung time lag nung nag-apply ng warrant of arrest tsaka yung execution, implementation ng warrant of arrest. Iba pa po yun. Kaya dapat i-substantiate nila nung araw na nagse-serve sila ng warrant of arrest, ano yung kanilang pinagbabasihan na naniniwala sila na nasa loob ng tahanan yun. Kaya sana patunayan nila yun. Kung ako rin na, attorney, yung ako operative, meron akong asset nagsasabi, positive sir, andyan sa loob, nakita ko. So for me, that's enough reasonable ground to believe na andyan sa loob. Dahil talagang positive yung aking asset eh. For me ha, kung ako ang operative, I have enough reasonable ground to believe na andyan sa loob. Kaya pasukin ko ito dahil sabi ng asset ko, sigurado ka, nakita ko siya nasa loob. So, yun ang reasonability ko. Yun po, totoo po yun. Kung sa paniwala nila nando doon, pero mapapatunayan po yan pagkatapos na mangyari. Tsaka yung proseso. Kasi kung Hindi nga mapatunayan dahil negative nga eh. Wala nga doon sa loob. Kaya nga po eh. Oo. Kung nagkamali kayo, napakadali lang naman. Wala doon ang hinahanap nyo. Pasensya na tanga, wala dito yung hinahanap namin. Alis na kami. Bakit pinagbibit-bit pa ninyo yung tatay, tapos nagbisita doon, kinulong pa ninyo? Bakit ganoon naman? Mr. Chair? Yes. Yung reasonably believe na naabuso to. Kasi maraming insidente na halimbawa si Juan galit kay Pedro.
may alitan sila, kapitbahay niya. Papapasukin niya sa mga pulis. Kukuha lang dyan ng kung sa, kahit kaninong warrant. Warrant ni Pedro. Papasukin yung bahay ni Juan kasi galit yung asset doon sa kanyang kapitbahay. Harasin. At siyempre, naharas, papalag. Kasi nakasibilyan eh. Direct assault, kulong. Ang daming ganung mga insidente, Mr. Chair. Kaya it's being abused. Abuso nga talaga. Dahil, Reasonably, kasi sabihin na, we have reasons to believe that our suspect is inside that house based on the statement of the asset. Eh kung si asset nga po sir pala, Mr. Chair, drug addict, hindi reliable, hindi credible, meron lang siyang axe to grind against his kapitbahay kasi talagang ng alitan nila, gusto makaganti, pupunta sa pulis, si pulis, kukuha ng kung saan-saang warrant lang dyan, kung kanino, and then papasukin yun, ayon sa kanyang asset, nandoon na yung suspect nila, kahit hindi naman talaga, and then, of course, magkakaroon ng commotion. Pagkaroon ng commotion, direct assault, makukulong na yung kagalit ng kapitbahay. Ganon talaga. There's no perfect law. Lahat ng batas nandyan, pwedeng abusuhin yan kung may intention kayong abusuhin yung batas. Ang kuwan dyan is your intention. Kahit anong batas na nandyan, kung talagang gusto nyong abusuhin yung batas na yan, pwede nyong abusuhin. Nasa inyo yan, pero mananagot ka pa rin kayo. Kaya Mr. Dahil Chair, inabuso nyo yan. Mr. Chair, siguro Yes, sir. pwede natin palitan yung kanilang procedure. Pwede Kasi siguro. ang dami ng abuso, Mr. Chair. Yeah. Ang dami ng abuso. That is the reason for this hearing. This is in aid of legislation na makapag-produce tayo ng mga policy modification sa existing ngayon na policy na nandyan sa... Kaya dapat, Mr. Chair, gawin natin. it should be well defined. Anong ibig sabihin ng reasonably believed? Ano yung, dapat merong precise definition. Kasi kung reasonably believed, very vague, Mr. Chair, pwedeng gamitin nga sa pang-abuso. At ako po, ang isang testigo na ito po'y nagagamit paulit-ulit na paulit-ulit. At ako po'y nagpapasalamat sa mga taga-CIDG many years ago, yung mga kasama ko, ngayon kalamihan sa kanila retired na sumunod sa patakaran. Hindi pumapasok ng bahay, nagkikasing kami. Inaabangan namin nagpapanggap na delivery boy yung police na CIDG. Paglabas sa kanahuli. Yun eh. Tama ba, Mr. Bernardo? Di ba dapat ganun kasi itong reason na believe na abuso, sir eh. So do you agree na dapat ma-change ng PNP yung kanilang operational procedure pertaining to breaking and entering, reasonably believe that the suspect, the subject of a warrant is inside the house? Kailangan kasi, Your Honor, tama po yung proseso at the start eh. Kung tiyak nila na nasa loob at sundin nila yung proseso, makukuha po nila yung tao eh. Kasi nga, papayagan sila makapasok kung tiyak nilang nasa loob. Kaya, kung hindi naman po tama yung proseso at katunayan, nag-negative nga po, talagang hindi po tama yung pagkaka-execute ng warrant of arrest. Yes. Thank you, Atty. Tapusin ko muna natin yung video, yung nandun yung umalis yung sumakay sa motor yung hinuli. Yung bandang dulo na daw yun, bandang dulo. Sige, yung bandang dulo. So you stand by your, again, bigyan kita ng last chance na hindi ka magsinungaling dito sa committee. Yes, Your You Honor. stand by your statement na hinuli niyo si Julius Vicente doon sa, if you call it a crime scene, doon sa crime scene mismo, hindi sa police station. Yes, Your Honor. You stand by your statement, ha? Yes, Your Honor. So kung makita natin ngayon dyan sa video na hindi niyo siya hinuli, kusang loob siyang sumakay sa motor, pumunta sa estasyon, it means you're lying. Before we shoot the video, I am giving you the chance para hindi ka makontempt dito. Kasi kung hindi mo bawiin yung word mo, makita natin ngayon dyan, you'll be cited for contempt dito sa committee nito. I'm giving you the last chance. Ano? Your Honor, I will stand to my original statement, Your Honor. Na hinuli mo talaga siya doon sa Yes, Your Honor. yan mismo. Yes, Your Honor. Hindi siya sumakay ng motor, pumunta doon para magbisita sa tatay niya. Yung pagsakay po niya ng motor, sir, hindi po namin ano. Pero doon po namin siya hinuli dyan sa block po na yan, sir.
Ay, yung nga, controverting evidence nga yun, pagsakay niya ng motor papunta sa estasyon. Sunod-sunod naman yun, ng events na yun. Yung natumba ka sa motor. Yes, sir. Actually po, sir, hinahabol niya yung tatay niya, sir. Hinahabol nila kami. Hindi nila kami tinitigilan, sir. Kaya pati siya na-aresto, sir. So, hinahabol, inaristo mo sa crime scene. Hindi doon sa estasyon. Yes, sir. Malapit lang po doon, sir. Ilang meters lang po doon sa site na yun, sir. Kaya site pa rin po, doon pa rin po sa block na yan siya nahuli, sir. Yan pinag-usapan natin sa site eh. Ganito na lang po. Yan pa rin yung dati. Sige. Kapag alis po nila dyan, bigla po akong lalabas po dyan. Kinuha ko kasi yung motor ko po. Hindi nga nila alam kung sino yung nagbigay. May warrant pa silang dala? Wala po. Kaya hindi sila makapasok, hindi namin sila pinapasok. Nakamotor lang yun. Eh bakit dinampot si tatay? Ayun nga inan namin, ba't dinampot tapos yung kapatid kong bunso, sinundan. Pati yun, pinasok na rin. Wala namang dahilan, pati pa pa. Alam mo sino pala dadagdasin. Sa sumunod naman kaya, sumunod sila Julius. Ngayon daw, pagdating daw ng pande, pinasok din daw. O magkano na yan? 177. 177? Malboro, isa. Lupa. Saka isang Troy. Yan na po, palabas na po ako dyan. Ayun po, yung naka-stripe po. Sa gilid po. Sinundan lang ni Julius. Ang tatay ko pa. Kukunin ko po dyan yung motor ko po. Pinasok din. Binuwag daw ng apat na. Kalis na mga pulis. Opo. Tao dun sa pande, kung sino yung nanguhuli, yun ang So take note, Mr. Chair, wala na yung mga pulis. Yes, yes. Okay. Contrary to what Teniente Bernardo said na he was arrested on Ayan site. po, yung nakamotor. Bingo. Diyan pa po kami sa site yan, sir, kasi inaantay po namin yung uniform personnel namin. Saka po yung magsasakay sa arrested personnel. Andiyan pa po kami, sir. Andiyan pa po kami, sir. Malapit lang po dyan, sir. Isang block lang po yan, sir. Tapos, Sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin, sir. Ina-assault pa po, lumalaban pa po yan doon nung nandun po kami, sir. ano totoo? Diyan ka hinuli sa unahan o sa estasyon? Sa istasyon po. Doon Ikaw? po pagkadating po. Saan mo hinuli? Po sa site, sir, sa block po na yan, sir. Excuse me, sir. Yes. Excuse me po, Mr. Chairman. Para malinawan po, yung CCTV ng station, pakuha niyo po yun. Doon niya makikita lahat ng kasinungalingan yan. Wala namang CCTV loob ng police station nila. Meron? Wala. Oh, Hepe. Mayroong CCTV doon, sir. Pero yung hindi matagal yung pag-records niyan, sir. Ang nangyari kanina, sir, nalaman na lang namin na may insidente ganun after how many days? 12 days? O nakalabas na sila noon, sir, nung nalaman ko na may sinasabi sila ng insidente na ganun, sir. That's, Chair, nag-file po ako ng Jails and Prisons Monitoring Act na required ang lahat ng presinto, lahat ng kulungan may CCTV for the protection, of course, the jail wardens and protection of yung mga taong, mga suspect na dinadala doon. Now, very clear to me, Mr. Chair, wala na po sa site. Kasi when you say site, within that vicinity, plus wala na yung police, he can always lie. He's lying to his state na nandyan pa rin sila. Given nandyan pa rin sila, pero wala na sa site. Ang site meaning, kung saan yung sinerve supposed to be yung illegal, pag-serve ng illegal ng warrant. That's the site, Mr. Chair. Wala na sa video, nakaalis na itong si Mr. Julius Vicente, na palayo na siya. So, hindi sa site. Tanungin ko, how many meters away from that yung picture na yan?
na hinuli mo yung... Sir, actually po, hindi pa po kami nakakalabas dyan sa block na yan kasi inantay po namin yung sasakyan plus yung uniform personnel po Saan namin, kayo sir. banda? Saan kayo banda dyan? Doon po sir, sa unahan po dyan sir. Tapos, Sumunod po siya sir para hindi pa po sila tumitigil dyan sir Kaya inaresto na rin po siya sir. Bukod po doon sa naunang pag-assault nila sa akin sir, hindi naman po sila tumitigil pa dyan sir. kung sabi mo, Hindi po totoo yun, sir. hindi Mr. ka Chair. hinuli doon sa kalsada? Hindi po. Doon ka hinuli sa estasyon talaga? Opo. Makikita naman po yun sa kung may CCTV Mr. Chair, po pwede doon. ako ano? Yes, yes. Are you willing to submit yourself to a polygraph test, both of you? Your Honor, I will consult first our lawyers. Ikaw, willing po kayo, Mr. Vicente? Alam po. Mag-submit ng polygraph test, lie detector test Opo. na para mapatunayan kung ikaw ay nagsinungaling o nagsabi na totoo. Opo, Willing ka? Opo. Ikaw, you will consult your lawyer. Yes, Your Honor, ipabaya po namin sa trial yung... You see, Mr. Hindi Chair? nga, wag mo nang muna yung trial. Dito muna tayo. Dito muna tayo. So, ayaw mo mag-polygraph. Ayaw mo. Magtatanong po muna kami sa counsel namin, sir. Bakit kayo magtatanong kung wala ka tinatago? Ito, sibilyan na sibilyan. Walang problema. Magpa-polygraph test siya. Kung nagsinungaling siya, malaman man natin doon na nagsinungaling siya, na according to him, doon siya sa loob ng estasyon hinuli. Okay siya. Ikaw, ayaw mo. Mag-lawyer ka pa. Okay lang. Yes, Your Honor. Okay. I will, sir. I will Very good. submit Okay. myself for polygraph test, sir. Ayun. Thank you, Mr. Chair. So, Maliwanag ha. Kanina sinabi mo doon sa scene mismo, hinuli mo. Ngayon na nakita natin dyan sa CCTV na umalis siya, na hindi nyo hinuli, habol siya sa estasyon, meron ka na naman ngayong bagong bersyon na sa unahan mo hinuli dahil nandun pa kayo sa unahan, hindi pa kayo nakaalis. Yes, sir. Yun po ang nasa affidavit namin. Doon po namin sila Ay, hinuli, nandiyan ka sir. naman sa Yung affidavit mo. I am not asking about your affidavit. I am asking about the real incident, facts of the case. Yan ang tinatanong ko. Puro ka lang affidavit. Halata talaga na nagsisinungaling ka dito. Kasi affidavit ka agad mo eh. Alam ko yan. Alam ko yan. Ilang beses na alam ko yan. Wag mo na kung lukuhin. so Mr. Chair, Alam ko yan. so magpo-polygraph test silang dalawa pumayag. Hindi siya pumayag. Dahil, Hindi, pumayag daw siya, sabi niya, okay na, di ba? Yes, sir. Okay. So sa ngayon, we cannot, hindi pa natin siya ma-cite in contempt dahil malaman natin sa result ng polygraph test. Yun ang basehan natin. And Diba? we should use the NBI, Mr. Chair. Siguro. Yung polygraph test ng NBI. NBI. Ha? Gusto mo? Okay sa'yo. Very much willing po ako, sir. Pero kung maka-apekto po yun sa kaso na isinampa namin sa kanila, sir. Kagaya po nasabi ko, sir. Hindi namin gagamitin yan sa kaso. Dito lang sa investigation namin dito. Dito lang yan sa committee na ito. Your Honor, as advised by our counsel, makaka-apekto po daw ito sa aming under ongoing trial. So ayaw mo na mag-polygraph. Ayaw mo. Saan na counsel mo? Saan yung counsel mo? Yun nga po, sir. Wala po dito. Kaya po, I asked myself, Tapos sir. ngayon sabi mo, as advised by your counsel, it appears na may counsel kang kausap. Wala kami nakikitang counsel. Wala nga po dito, sir. Kaya po ang request ko is Pero kanina mag-consult po pumayag muna ka. ako, sir. Tapos sabi mo, may nag-advise na counsel. Wala naman nakikitang invisible. Baka may counsel dito. Ano? No, ang advice po sa amin is if makaka-apekto po sa ongoing trial, we have to consult them first. So regardless sa counsel mo, your own volition, your own decision, payag ka? Hindi. Mag-consult po ako ng lawyer, sir. sa Bago counsel ka na. namin. Kanina. Yes, karapatan mo yan. Karapatan mo. Pero ngayon, it appears na pabago-bago ka. Kaya na gusto mo. Tapos, ganina ayaw mo. Tapos, maya-maya, okay ka na. Gusto mo na.
Mr. Tapos Chair, ngayon, nagbago na naman. Yes. for the past more than 2 decades, ganito po palagi ang nakikita kong sitwasyon. Palagi. Hindi ko na po mabilang. Hundreds na po na kung saan nang abuso po itong mga kapulisan natin at nagsinungaling, binaliktad po yung biktima at yung biktima na kulong. Ito po yung nakakagigil dito, Mr. Chair. Now, papayagan ba natin makalusot sa atin nandito na itong nagsisinungaling? And you know, and I know, in our hearts, na nagsisinungaling siya. Hindi ka nila pwedeng bulahin, Mr. Chair, kasi ikaw isang chief PNP dati at alam mo, ramdam mo nagsinungaling siya. Halatang halata. Kanina sabi niya, oo. Bandang huli sabi niya, I consulted my lawyer, hindi raw pwede, my counsel, hindi raw pwede. Kaya sabi Senator Tolentino, nasa inyong lawyer mo, wala. So halata, Mr. Chair, nagsisinungaling itong taong ito. Bakit pa natin pakawalan ito at payagan natin na pati tayo pagsisinungalingan? So, Na very clear. Kaya hear a motion? Senator Tolentino? Your Honor, I would heed the inclination of the Honorable Chairman, but complying with the Supreme Court decision, and for the record, in Ong versus Senate of the Philippines, this is GR 257401. Sa huling pagkakataon po, Lieutenant Bernardo, tatanungin ka ng committee, nagsasabi ka ba ng totoo? Yes, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. Yes, Your Honor. At kung napipinto na ngayon ang pagpapataw sa iyo ng isang contempt order ng committee ito, pwede mo bang sabihin sa committee ito kung bakit hindi ka dapat ma-cite for contempt? Dahil nagsasabi po ako ng totoo, sir. Your Honor, Mr. Chairman, Well, ito. Yung dalawa. Kasama kayo. Do you support his statement na hinuli niyo siya doon sa area? Yes, Your Honor. Kasama ka naghuli? Yes, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. Saan yung hinuli? Tapos yung claim niya sa police station, hindi totoo yun? Hindi po, sir. Okay. So tatlo kayo makukontempt dito ha? Kung nagsinungaling yung tatlo, madagdagan. Imbis isa lang makontempt, kayong dalawa, madagdag. Mr. Chair, yayain natin sila ng ano. Kayong dalawa, willing din ba kayo lie detector test? Ikaw muna. Willing ka? Ano po yung ano po sir ng ano po sir? Hindi, ikaw lang muna. Hayaan mo siya. Ikaw lang. Willing ka magpa-lie detector test? Kasi willing tong biktima nyo eh. Willing ka? Baka tumingin sa kanya. Ikaw, may sarili kang diskarte. Willing po sir. Very good. Good. Yung pangalawa, si Corporal Dicen, willing ka magpa-lie detector test? Magkukonsulta po muna ako sa abogado namin, Your Honor, para baka maka-apekto po sa isinampa namin din naman. Ito na lang siguro. Ito na lang. Okay, So, willing ka na. ititest ka ngayon kung totoo yung sinasabi mo na sinusuportahan mo yung statement ni Bernardo na hinuli nyo sa area talaga. Ha? Yes. Okay. Sa site. Yun ang tatanong sa'yo. Okay? Ha? Okay ka? Your Honor. Very good. Yan ang pulis. May bayag. Ito puro Consult sa lawyer. consult pa sa lawyer eh. Kasi magsasabi ka man kaya ng totoo. Nagsasabi ka ng totoo na doon nyo hinuli sa area. Okay. Doon sa site. Arrestry po, pabahay po. Ano po? Sa arrestry po, sa site po. Sa bahay. Pabahay po. Arrestry. Pabahay po kasi sir yung Yun nga. Sa loob kayo galing, di ba? Yes, sir. Saan banda nyo hinuli siya? Doon lang po sir sa may bandang una-unaan pa po sir. Hindi na covered sa CCTV. Hindi po sir. Sa unahan. Opo sir. Nagmotor siya nung hinuli nyo. Opo sir. Dahil hinahabol na po yung tatay niya sir. Ha? Hinahabol niya po yung tatay niya sir. Hinahabol niya. Gusto niyang bawiin o anong gusto niyang gawin? Nanunulak po siya sir eh. Ha? Gusto niya po sir kuha ni tatay niya sir. Okay. Ba't kayo tumatawa, Mr. Vicente?
Sir Julius. Natatawa lang po ako sa mga kasinungalingan po eh. Kayo po, Ma'am Hindi po, Maricel. sir. Talagang nakakatawa po talaga, sir. Ay, pwede mo mag-out kayong dalawa daw. Kayo po kayo. Si ma'am lang po. Tapos na po kayo nag-vote. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you. Please take your seat. So, Ma'am Maricel, magkaano-ano kayo ni Julius? Ay, microphone, pag-ion. Bayaw ko po, tsaka po binan ko. Okay. Mag-isang bahay lang po kami. Sige, ano po yung nakita nyo? That time po talaga, sir, yung nangyari po yun, ng around 5:30. Hindi, tapos na po tayo doon. Yung paghuli dito kay Wala, Julius. dito po talaga siya hinuli sa presinto, hindi sa bahay namin. Kasi Sa at that time yun, paghuli ng biyanan ko na laki, sabi ng biyanan ko babae, Julius, sundan mo yung tatay mo kung saan dinala, kung nasa presinto po ba. So maya-maya po, sinundan nga po na Julius, pero nakaalis na po sila, sir. Pagpunta po na ng presinto, tinatanong ko ng bayaw ko na kasama pa yung yung ka-live-in partner ng hipag kong tomboy tsaka yung tomboy na sinampal po ni Sir Bernardo. Sir, nandiyan po ba tatay ko? Hindi pa nga nila sinasagot yung tanong ng bayaw ko. Bit-bit na po nila tong bayaw ko papasok sa loob na parang ginawa po nilang baboy. 3 po ang nagbit-bit. 2 sa paa, 1 sa dito po sa balikat. Doon po nila hinuli talaga, sir. Hindi po sa area ng resident tree. Ikaw, sagutin mo. Your Honor, ano po? Totoo yung sasabi niya? Ay. Ha? Po. Kasi yun ang magiging laman ng mga questioning sa polygraph test. Yung statement niya versus pinasinungalingan mo yung statement niya at siya rin. Willing ka magpa-lie detector test, Ma'am Maricel? Yes po, sir. Okay. God knows po, sir, kung sino po nagsasabi ang totoo. Your Honor, kaya po ako pumayag po kasi po, yun po yung totoo. Kung po yung kasama ko po, magkoconsult po muna kasi po may nakasampa po kaming kaso sa kanila. Tatanong lang din po muna ako, sir. Kasi po, maiiba po ako sa kanila, sir. Kaya po ako, sir, willing po kasi alam ko po totoo po. Ikaw, bumilib na ako sa iyo Opo, kanina sir. kasi sa yung Teka lang po, tatlo, sir. Opo. talo mo yung 2 dahil Opo, ikaw sir. lang magpa-polygraph test. Sabi ko, ayan ang pulis, Totoo may po kasi, bayag. sir, opo. Tapos ngayon, bubaligtad ka na. Ibig sabihin, wala siyang ko sa iyo. wala Willing siyang po bayag. kasi, Ha? sir. Walang bayag. Wala ka rin pala bayag. Busag. Ay, nako. Hindi- So, okay ka na. Ayaw mo nang pa-polygraph test. Ano po muna namin, sir? Yes, Senator Tolentino. Counsel or counsels, the committee perhaps can provide them with lawyers now. Ang daming abogado sa legal service. Your Honor, mayroong mga abogado dito ng police. Sinong abogado dyan? Abogado ng police. O ito, can you provide services to them? Advise mo sila kung anong gusto nila. Your Honor, if we can provide them 5-8 minutes para mag-usap sa isang sulok doon Sige. sa kantoron. Abogado ka man. And suspend the hearing right now. Identify yourself. Ha? Let me introduce myself, sir. Sige. I'm Major Chumayo Guevara from PNP Legal Service, sir. In this case, sir, these personnel, they have their own legal officers in their regions and provinces, sir. They have their assigned legal officers there, sir. Pero sa ngayon, ikaw, wala man dito yung mga legal officers nila. For this Okay ka, purpose for this only. purpose lang. For Advise this mo sila, purpose. bigyan mo ng legal advice kung anong gusto mong i-advise sa kanila. Willing ka? Yes, sir. Magbigay ng advice sa kanila? I will talk to them, sir. Yes. And Okay. I will consult the other senior lawyers here from the legal service, sir. Do that. Oh, we can... CHR, may 2 lawyer na CHR dito. Human rights is here. Ayan, human rights. Ano, okay we sa have inyo? multiple lawyers here. Ang daming lawyers. Your Honor, sir. As much as we would like to, but since we are also investigating the case, we might be accused of some partiality. Your Teka Honor. muna, Mr. Chair. Attorney Gary Tungol is willing to be their counsel, my chief of staff, conflict of interest. Your Honor, we can the legal office of the Senate can provide adequate legal advice. But since the PNP also has a lawyer here, may I move to suspend the hearing for 5 minutes to 8 minutes to enable the police officers to consult with the committee designated counsel
Yes, approved. So I move for the suspension of the hearing for 5 minutes. And council can, yung tatlo, mag-usap kayo doon sa isang sulok. You will have your own time and privacy in that. So, attorney, okay ka? Salamat po, Your Honor. Okay, so the hearing is suspended for 5 minutes to give way to your legal advice coming from your legal officer. Suspended.